weather update ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Patuloy pa rin ang epekto nitong southwest monsoon or habagat, partikular na dito sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Kasama din po dito sa Babuyan Islands at ganoon din dito sa Batanes. Ibig sabihin ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung kataasan ng tsansa ng mga pag-ulan. Dito po sa Batanes, bukod sa southwest monsoon, may nakakaapekto din po sa atin na frontal system. By the way, yung frontal system po ay mayroong tatlong kategorya. Ito po ay usually na nakakaapekto sa mid-latitudes or yung sa mga bansa na mayroong 4 seasons. Pero at some point, umaabot po yung tinatawag natin na stationary front dito sa bandang Taiwan. At yung stationary front po, ito yung lugar na kung saan nagsasalubong yung mainit at yung malamig na hangin. At yung stationary front po, kilala po ito bilang, dahil tinawag din po siya na stationary, na nag-i-stay for a quiet period of time. At ibig po sabihin yan ay yung stationary front na ito po yung nagdadala ng maulap na kalangitan at contribute din po ng tsansa ng mga pag-ulan dito sa Batanes. Yung dalawa pa pong uri ng front ay yung cold front na kung saan mas malakas yung galaw o yung tulak ng malamig na hangin at yung warm front naman po ay mas malakas yung tulak ng mainit na hangin. At yung frontal system na ito ay hindi naman po nakakaapekto sa ating bansa sa Pilipinas, pero yung tail end na binabanggit natin na ngayon ay shear line na, dito rin po nanggaling yung ganitong type ng weather system. Samantala, kung mapapansin po natin ay may mga kaulapan din na nag-move from east to west, papalapit po dito sa Mindanao. Ibig pong sabihin nito ay may posibleng mga pag-ulan na makaapekto sa mga kababayan natin dito sa Davao Region, ganoon din dito sa Zamboanga at dito sa Northern Mindanao. Gusto rin po natin na banggitin na mag-ingat pa rin po tayo. Kahit na thunderstorm lang po yan at may posibilidad na panandalian lang, may potential pa rin po ito. Kahit maliit na tsansa na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na po sa mga kababayan natin na naabutan o naapektuhan ng lindol. Kaya mag-ingat po at mag-antabay pa rin po sa mga i-release na thunderstorm advisory ng Mindanao Pag-asa Regional Offices. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, magpapatuloy pa rin yung impluensya ng hanging habagat, partikular na dito sa Ilocos Region at ganoon din sa extreme northern Luzon na kung saan ang Babuyan Islands at Batanes ay kasama. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms or yung panandaliang pag-ulan for specific area lamang. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 33, dito naman sa Tagaytay ay 24 to 32, sa Tugigaraw ay 26 to 35 at sa Legazpi ay 25 to 33. Dito naman sa Palawan, ganoon din sa Visayas at sa Mindanao, mababa din po yung tsansa ng pag-ulan, partly cloudy to cloudy skies, pero tulad ng binanggit natin, may mga kaulapan na pwedeng dumaan dito sa ilang bahagi ng Mindanao na may potential na magdulot ng mga thunderstorms. At dito po, sa Zamboanga, ang agwat ng temperatura ay 26 to 33, sa Puerto Princesa ay ganun din po, 26 to 33, at sa Davao naman ay 25 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin nating pag-ingatan yung mga kababayan natin, lalo na dito sa Northern Luzon, dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 3.1 meters yung taas ng alon na pwedeng makaapekto sa ating paglalayag o sa ating pangingisda. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw, simula po Friday hanggang sa weekends. By the way, Independence Day po sa Friday, kaya gusto rin po natin na bigyan ng emphasis na magiging maayos naman po or mababa yung tsansa ng mga pag-ulan na tipong na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. Pero gusto rin po natin na banggitin na yung mga posibleng thunderstorms ay pwede pa rin na makaapekto sa atin. Ganyan po yung ating forecast for Metro Manila, yan din sa buong Luzon, pero dito po sa Mindanao, sa Visayas, by the way, ay malaking bahagi pa rin ng Visayas ay hindi makakaranas ng sobrang lalakas na pag-ulan na posibleng associated sa easterlies. Pero dito po sa Mindanao, may mga potential po na makaapekto sa atin na mga kaulapan, partikular na by Sunday. So, yung mga kaulapan na yan ay posible po na mag-trigger dahil po yan sa easterlies ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya ngayon pa lamang po, ay gusto na natin paalalahanan yung mga kababayan natin na mag-ingat at umantabay sa mga i-release natin na thunderstorm advisory. Also,
meron pong nirelease na press statement ang Pag-asa. At ito po yung El Nino Advisory. Ibig pong sabihin nito ay opisyal na nasa El Nino na po tayo. At kung, alam po natin no, na yung El Nino, ang naidudulot po niyan ay kabawasan sa pag-ulan at mas mainit na temperatura. Pero gusto rin po natin nabanggitin na meron pong mga research study na nagpapakita na itong El Nino ay may potential din na mag-contribute sa mas maraming pag-ulan, lalo na sa mga climate type 1 na station during June, July, and August. Ibig sabihin, sa simula ng habagat season, may potential po na itong El Nino, imbis na mas drier condition, ay mas mag-contribute pa ito sa mas maraming mga pag-ulan. Pero, yes po, totoo na yung general na influence niya throughout the country, lalo na sa last quarter po ng taong 2026, ay mas konting pag-ulan at mas mainit. Ibig sabihin, dito po natin pinaka mararanasan yung epekto nitong El Nino. Ibig po sabihin din, kung isa-summarize po natin, itong El Nino ay posibleng may iba't ibang epekto sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ganon din po yung magnitude o yung lakas ng magiging epekto niya, lalo na sa mga kababayan natin na magsasaka, na umaasa po sa yung mga rain-fed natin na mga taniman o yung mga umaasa sa tubig-ulan. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:25 at muling sisikat bukas ng 5:26 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.